Sa pagmumotovlog, madalas mga traditional na action camera ang ginagamit natin tulad ng GoPro, DJI Osmo Action, SJ Cam at iba pa. At sa video na to, try natin gamitin ang bago nating Insta360 X4 na pang motovlog. Ako nga pala si Nipu at samahan nyo akong gamitin ang aking bagong camera. For context, itong Insta360 ang by far the best 360 camera in the market. And compare sa mga typical na action camera na gaya ng GoPro Hero na may 150 degree angle lens lang, ang Insta360 ay may dalawang 180 degree angle lens at kaya nitong kunan lahat ng nasa paligid mo gaya nito. Kung napanood nyo yung vlog ko 3 weeks ago, nakascore ako ng discounted na units sa official store nila sa Orange app, at kung gusto nyo pang humabol nakasale pa din sila as of this recording. From SRP na 30,990 pesos, mabibili mo na lang ang standard package o yung X4 only na unit ng 26,390 pesos. Sa laki ng discount ay pwede ka pang makabili ng iba't ibang accessories o add-ons gaya ng memory card at invisible stick. And today, gamit natin si Akira, ang aking ADB160, at itatry kong i-showcase ang mga possible shots na pwede natin gawin gamit ang Insta360 X4 at iba't ibang accessories. Ang standard package ng Insta360 X4 ay may kasamang standard lens guard, protective pouch, Type-C to Type-C cable, lens cloth, thermal case at isang battery. Included na dito ang manual na hindi naman natin binabasa at may stickers na din. Merong bundle na may kasamang 256GB na memory card at invisible stick. Meron ding motorcycle bundle, adventurer bundle, explorer bundle at iba pa. Pero para sa akin, mas pinili kong bumili ng X4 only o yung standard package lang compare sa mga naka-bundle, para ako na lang yung bibili ng mga accessories na mas kailangan ko. Disclaimer lang, hindi po ito sponsored ng Insta360 at lahat ng comment ko ay base sa experience ko. Pagdating sa storage, mas pinili kong bumili ng 512GB na memory card para syempre mas malaki ang storage dahil gusto kong i-maximize ang 8K at yung 5.7K plus na resolution ni X4. Ito yung resolution na para kang naka 8K ang quality pero mas maliit ang file size. Ang galing, di ba? Sunod na binili kong mga accessories ay para maingatan ang pinaka-unit. Kaya tulad ng cellphone, binilhan ko ito ng tempered glass para iwas gasgas sa screen. Dahil sa lahat ng version ni Insta360 camera, itong X4 ang may pinakamalaking screen na may 2.5 inches. Pagdating sa protection sa lens, may kasamang standard lens guard sa package, pero ito ay gawa sa plastic. Kaya nag-invest na din ako ng tempered glass na lens o itong premium lens guard ni Insta360. Napanood ko kasi dito sa YouTube na mas durable talaga itong premium lens guard kumpara sa standard. Nabili ko nga pala ito with 10% discount nitong 11/11 sale lang din. Binilhan ko din ito ng rubber protector para protection sa lens kapag hindi ito ginagamit, at yung protective pouch naman ay in-upgrade ko sa hard case. Ang maganda kasi dito ay pwede mo pa din itong ikabit sa invisible stick para safe ang camera pag hindi mo ito ginagamit. Sa invisible stick naman, bumili ako nitong bullet time bundle. Bukod sa invisible stick, may kasama itong mini tripod at pwede mong gamitin sa bullet time na video. Yung bullet time ay isang classic na effect ni 360 na inspired mula sa pelikulang The Matrix. Ang cool, di ba? Pagdating naman sa mga mount, ang gamit ko sa handlebar ng motor ko na nakita nyo sa umpisa ng video na to ay itong universal tube clamp na galing kay Telesin. Shoutout nga pala kay Telesin PH sa pagpapadala ng mga sample ng kanilang mga tube clamp. Pwede mo din itong gamitin o ikabit sa stem ng side mirror para may ibang angle. O kaya sa grab bar o kahit saan, basta siguraduhin mo lang na secure ang pagkakabit mo at sa camera syempre. Kung napanood nyo yung mga previous vlogs ko, matagal na itong nakakabit sa handlebar ko pero wala pa akong Insta360 noon. Kaya ginagamit ko muna ito sa GoPro o kaya ginagawang cellphone holder. At sa ilang buwan kong gamit itong clamp na ito ay never pa akong nalaglagan ng gadget. Di kasi tulad ng ibang mount, itong Telesin Universal Tube Clamp ay gawa sa aluminum alloy. Crab claw design yung pinaka-clamp niya at talagang napakaganda ng grip. Tapos alloy din yung ball head na may rubber kaya subok na hindi gagalaw ang anumang nakakabit sa mount na ito.
Ito yung shot na parang kang naglalaro ng GTA. Kaya ang tawag sa shot na ito ay GTA shot. Sa angle na ito, ginamit ko ang tube clamp ni Telesin, ang invisible stick, at itong double clamp mount na galing kay Telesin din. Kung gusto mo ng mas safe, pwede kang gumamit ng carbon fiber na 3 meter stick para mas stable. Kasi sa experience ko, medyo maalog ang standard na aluminum invisible stick. Hindi ko ito masyado mahabaan at baka mabalik. Unfortunately, wala pa ako nun, kaya Telesin, baka naman. Ito din ang gamit ko sa front cam shot na ito. Ito naman yung POV shot na parang may nagbibideo sa harap mo habang nagmumotor ka. Mas secure ang setup mo na ganito kapag may support na double clamp mount. Marami ka talagang pwedeng gawin kapag meron kang mga ganitong klaseng clamp. At base sa experience, sobrang tibay at napakasolid ng grip ng mga Telesin clamp na ito. Ito naman yung POV shot na kita ang pagmamaneho mo. Sa shot na ito, gumamit ako ng chest mount at ginamit ko yung single lens mode ni Insta360. Compare sa GoPro, mas malawak ang sakop nito at pwede mo pang baguhin kung gusto mong gawing landscape or portrait mode sa pag-i-edit para pwede mo itong i-post sa Instagram o TikTok. Meron ba kayo na gustuhang POV shot gamit ang Insta360? Comment down below. Depende sa accessories na gagamitin mo, with Insta360, the possibilities are endless. Lahat ng mga accessories na pinakita ko ay may link sa description para pwede nyong i-click kung gusto nyo ding bumili. Kung may suggestion pa kayo na accessories o ibang POV shot, please leave a comment na din. That's all for today's video. Thanks for watching, ride safe, and see you on my next vlog.